Totoo nga po, ang ating praises is para sa ating Panginoon lamang. And we are blessed, no, wala po tayo sa isang grupo, sa isang congregation, no, na ang itinataas is ang praise and worship team. Ang itinataas ay tao. Sa church natin, we have learned na para sa Diyos lamang ang lahat. Our praises belongs to the Lord. Our praises belongs to the Lord. Meron nga po akong experience dati, no, when I was attending a Christian church sa Manila, na ang sabi nila when I was invited is ang forte ng church na ito is yung praise and worship nila. Talaga? Talaga? Naka-attend nga ako. And then, nga, ang ganda nga ng praise and worship, but napansin ko na yung praise ng tao is yung praise and worship team na napakaganda. Nakakalimutan nila ang praise is para sa Panginoon. Amen. No? So sa pagkakataon pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso, kasi ito po ay isang ministry. No? Gagawin po natin isang ministeryo ng pagbibigay. So whatever purpose na nandito po tayo, gagawin po natin ang bagay na ito. I-dedicate po natin sa ating Panginoon. So let's stand up and I'll call on Brother Herbie para po sa ating brief exhortation tungkol po sa pagbibigay. Salamat po, Brother Gary. Atin pong buksan ang ating banal na aklat sa Philippians, mga taga-Filipos. Chapter 4, verses 14 to 19. Philippians chapter 4, verses 14 to 19. Nandun na po ba lahat? Amen. Nabasahin ko po sa wikang Filipino. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alimang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtatanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayo minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapot mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya na lubhang nakakalugod sa Diyos. Apupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kalulatian ayon kay Kristo Jesus. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. At po tayo pwede magsipo. Posible po ba mga kapatid na mas mahalaga yung pagbibigay kaysa sa mismong regalo? Pwede po yan. Kahapon, Mother's Day celebration po sa eskwelahan ni Gaboy. So, doon po sa celebration ng mga mothers, ay may mga regalo mga bata. So, pupunta nila yung kanilang mga nanay at bibigyan ng isang bulaklak at isang card na nakalagay sa likod. Ano mo nakalagay sa likod? Parang I love you, mommy, kung ano man yung nakalagay doon. So, yan, nahiya si Gaboy tuloy. Ngayon po, mga kapatid, sa atin, parang, kung titignan, parang wala, papel lang yun eh. Hindi po ba? Sa artwork, nagdupit-dupit lang yan, pinagdidikit, yung bulaklak. Pero sa isang magulang, tulad ni Sister Buen, ito ay napakahalaga. It's priceless. Di po ba?
Baliwala itong yung mga bag ni Sister Gwen kumpara sa gift na yon ng aming anak. Amen. Puro sale yan, ha? Yun po yung naramdaman ni Paul dito. That was Paul's reaction here. Kung ang mga magulang tulad natin ay nakakaramdam ng kaligayahan kapag nakatanggap tayo ng regalo, lalo-lalo sa mga anak natin. Paul was quite pleased, napakasaya niya, because the Philippians had a giving heart. So meron sila mapagbigay na puso. Kaya napakaligaya ni Paul. Hindi yung halaga eh. It's the fact that may mapagbigay na puso. Physical act, spiritual exercise. It is a joy to Paul, knowing na siya yung nag-umpisa ng church na ito, Church of Philippians, to find that yung mga taong ito, church na ito, they are obedient sa gift of giving. Sa area of giving, obedient ang mga Philippians. Sabi nga sa verse 18, Paul's heart nag-overflow yung puso ni Paul dahil sa kaligayahan. Probably mga kapatid, we don't know, but probably or possibly, ang pinakamahirap na church during those times ay mga Philippians. Probably they were the poorest church during that time. But ang mga Philippians, mga kapatid, they did not want to be robbed of their opportunity para makapagbigay. Despite yung paghihirap, despite the hardships, they did not want to give up that privilege of giving. Sabi nga sa chapter 4, verse 15, he refers to giving as a matter of giving and receiving. Kung titignan niyo sa 15, hindi lang giving, giving and receiving. Ang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, kapag nagbibigay, hindi niya hinahanap yung blessing na darating sa kanya. Hindi niya hinihintay yun, yung blessing na babalik sa kanya. Pero, for sure, may babalik na blessing sa'yo. Sigurado yun, may babalik na blessing sa'yo. It's just that, pag tunay kang Kristiyano, hindi mo hinihintay yun. Pero, it's written, may babalik na blessing sa'yo. Tandaan natin, kapatid, you give freely and with grateful heart, then you will receive freely. Ang ating kapatid na si Paul, hindi siya nabuhay ng isang buhay na marangya. He did not live a life of luxury, but God gave Paul's needs. God provided for Paul's needs. Ang mga Philippians, mga kapatid, hindi sila nabuhay ng marangya, but God gave the Philippians needs. At mga kapatid, whenever we are about to give, tulad dito, we are about to give, bibigay tayo ngayon, we could always find a reason not to give. Pwede nga last minute, babawin mo. Palaging may dahilan eh. You can always find a reason not to give. Napakaraming dahilan. Tulad ng, may gasto sa Pilipinas, o may babayaran, etc., etc. You can always find a reason. Palaging may dahilan yan na huwag tayong magbigay. But I tell you, mga kapatid, sa verse 19, but my God should supply all your needs according to the riches and glory by Christ Jesus. At tandaan natin, mga kapatid, walang Kristiyano, ulitin ko, walang Kristiyano ang nagbigay ng buong puso para sa church ang naghirap. Wala. Wala sa history ng church. Wala sa history ng church ng isang taong nagbigay ng buong puso para sa Panginoon ay naghirap. Wala. Wala. Kaya mga kapatid, let us give generously. Let us give sacrificially, and joy will abound. Nandyan ang joy, mga kapatid. And I can assure you, God will provide for all our needs. Let us give, mga kapatid, and let us give boldly. Amen. Lahat po tayo magsalita. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon, Lord. Lord Jesus, tunay, Panginoon, napakabuti mo, Lord. We thank you, Lord, for all the gifts and these blessings
na binibigay mo sa amin, Panginoon Lord. Tunay, Lord, you are the great provider, O Lord Jesus. Tunay, Lord, you did not come down from heaven to cater for the needs of the church, but you have given each one of us the means to cater for the needs of the church. We ask you, Lord, bless each one na nandito po ngayon sa church na ito, Panginoon. Bless them bountifully, Panginoon. At nawa, O Lord Jesus, ibalik mo ng siksik, liglig at umaapaw ang mga binibigay ng aking mga kapatid. Tunay, Lord, napakabuti mo. We honor you, we worship you, we praise you. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen.